Kami, mga mag-aaral sa Pampanga Central High School, ay kailangan lumikha ng isang dokumentaryo tungkol sa kabiasnan ng Mesopotamia. Halika, samahan mo kami sa isang balik tanaw. Tayo ay nasa kasaysayan ng mundo na tinatawag na makabagong panahon o modern age. Ngunit bago marating ng tao at ng mundo ang bahing ito ng kanyang kasaysayan, marami na mga pangyayari ang gumimbal sa mga elemento ng oras at panahon dito sa daigdig. Nagsimula ang lahat sa pagkakabuo ng daigdig sa pamumuhay ng mga pahistorikong nilalang kasama ang ebolusyon ng tao, ang pag-unlad ng mga kabiasnan buhat sa mga kultural na paniniwala, ang pagyabong ng mga kaalaman, kultura at pamamaraan na paunlad sa pamumuhay ng tao, ang pagpapalawak ng daigdig na ginagalawan. Ang kabiasnan ng Mesopotamia ay kilala ngayon bilang Iraq. Ito rin ang kauna-unahang kabiasnan sa mundo. Dalawang ilog ang dumadaloy rito, ang Ilog Tigris at Ilog Euphrates, na parehong nagmula sa kabundukan ng Armenia at tumatagos sa Golpo ng Persia. Sa tulong ng dalawang ilog, napataba niya ang lupain na tinatawag na Fertile Crescent at siyang nakatulong sa pag-unlad ng kabiasnan at ginagamit naman ito sa pagsasaka. At nagsisilbi din silang daanan ng mga kalakal na patungong Golpo mula sa dagat Mediteraneo. Ang mga nomads, sila ang kauna-unahang nanirahan sa Mesopotamia na katabi ng Asia Minor o Turkey ngayon. Ang Mesopotamia ay nahubog sa 5 kabiasnan: ang Sumerian, Akkadian, Assyrian, Babylonian, at Chaldean. Halika, ating tuklasin kung paano nagsimula ang mga Sumer. Ang mga Sumer, sila ang unang nanirahan sa kapatagan ng Tigris at Euphrates. Dahil sa Tigris at Euphrates, napalawak nila ang kanilang kabihasnan na nakatulong sa kasalukuyan. Alam niyo ba na sila ang pangkat ng tao na nakapagpatayo ng kauna-unahang lungsod-estado? Ano nga ba ang lungsod-estado? Isang malayang lupon ng tao na sumasakop sa isang tiyak na teritoryo, may panloob at panlabas na soberanya, at may matatag na pamahalaang namamahala sa mga naninirahan dito. Ang mga kauna-unahang lungsod-estado ay ang Ur, Kush, Uruk, Lagash, at Uma. Matatagpuan sa bawat lungsod-estado ang mga templong tinatawag na ziggurat. Ito ay nagsisilbing tahanan at templo ng patron o Diyos ng isang lungsod. Ito ay sagradong lugar kung kaya't tanging pari lamang ang maaaring pumasok dito. Ang mga kaganapan sa Sumerian ay nagagawang itala sa pamamagitan ng kanilang sistema ng pagsulat. Ito ay tinatawag na cuneiform, na ang ibig sabihin ay hugis and o wedge shape. Ang mga Sumerian ay nagsulat sa clay table o mga basing luwad na lapida, gamit ang stylus. Sila ay may sasakyang pandigma na tinatawag na chariot. Ang ilan sa mga tinatanim ng mga Sumerian ay barley, chickpeas, lentils, millet, wheat, dates, lettuce, leeks, singkamas, mustasa, sibuyas, at bawang. Nalikha rin ng mga Sumerian ang gulong at araro. Ibang mag-aaral ng Pampanga Central High School. Good afternoon, Miss Kate. Good afternoon, ma'am. Bilang isang mag-aaral, bakit kailangan nating pag-aralan ng ating kasaysayan? Para sa akin, sa pag-aaral ng kasaysayan, makikita at maunawaan mo ang kahalagaan ng mga kontribusyon ng ating mga ninuno sa pundasyon ng ating pagkatao.
Maganda ang sinagot ng ating aktibong mag-aaral. Maraming salamat, ma'am. Ngayon sa mga kalalakihan. Kasama natin dito sina Mr. Warren Silvestre at Mr. Renz Bungay. Bilang isang mag-aaral, bakit kailangan nating pag-aralan ang ating kasaysayan? To know the past, to correct the present, project the future. Simple lang. Kailangan nating pag-aralan ang ating kasaysayan sa mga kadahilanan na to know the past, to correct the present, and to project the future. Ang unang kabihasnan ay maraming naiambag sa kasalukuyan. Ngayon naman, ating alamin ang kauna-unahang imperyong itinatag sa buong mundo. Ito ang Akkadian. Alam nyo ba na ang kanilang pinuno ay napag-isa ang naglalaban ng lungsod-estado? Siya ay si Haring Sargon I na tumagal ng 150 taon. Ngunit pinalitan siya ng mahihinang pinuno, kaya ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng imperyo. Sa ilalim ng mga naging kapalit ng unang Haring Sargon, nagkaroon ang mga Akkadiano ng imbensyon o naiambag sa sibilisasyon. Una na rito ay ang sining ng pagsulat at nagdisenyo sila ng unang mga pandigmang helmet na yari sa tanso at katad. Ang ikatlo naman ay ang Imperyong Babylonian. Ang lungsod ng Babylon ay nagsimulang lumakas na humantong sa pagsakop ng Mesopotamia at paghahari ni Hammurabi. Sino nga ba si Hammurabi? Sa panahon ng ika-6 na hari ng Babylonia, sumikat ang kabihasnang Babylon. Siya ang nabuklod sa mga lupain sa Timog Silangan at hilagang kanluran ng Ilog Euphrates. Dahil sa kanyang kodigo, naging gabay ng mga Babylonian sa araw-araw na pamumuhay. Ano nga ba ang kodigo ng batas ni Hammurabi? Ito ay ang mata sa mata, ngipin sa ngipin, kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Pero bago pa man, may unang naghari na sa Babylonian. Noong 1900 BCE, isang pamilya ng mga Amorite ang naghari sa maliit na lungsod ng Babylon sa may baybayin ng Ilog Euphrates. Imperyong Assyrian. Ito ay nagmula sa hilagang bahagi ng lambak Tigris. Ang unang kabisera nito ay Ashur, na napasa kamay ni Shamshi-Adad I. Ang imperyong ito ay may mahusay na mandirigma, at ito rin ang pinakamalupit na pangkat ng sinaunang panahon. Sila ang kauna-unahang gumamit ng mga espada, pana, metal at chariot. Si Tiglath-Pileser I. Kinilala siyang pinakamahusay na hari sa Assyrian, nagawang supilin ng mga Hittites at maabot ang baybayin ng Mediteraneo. Siya ang tinuturing na tagapagtatag ng Imperyong Assyrian. Si Tiglath-Pileser II. Siya ang sumakop sa Syria at Armenia. Heto naman si Sennacherib. Siya naman ang nagtatag ng Nineveh bilang kabisera. Samantala, si Ashurbanipal naman ang huling pinakadakilang hari ng Neo-Assyrian Empire. Siya rin ang nagpatayo ng unang aklatan, ito ay ang Palatial Library. Ngunit sa pagkamatay niya, humina ang Assyrian at sinakop ito ng mga Chaldean. Ang huling imperyo naman sa Mesopotamia ay ang Imperyong Chaldean. Ang Chaldean ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Babylonia at kanang pampang ng Euphrates River. Sa 612 BCE, panibagong imperyo ng Babylonia ang tinatag at pinamumunuan ito ng isang hari mula sa Chaldean na si Nabopolassar. Si Nabopolassar, muli niya na ibalik ang katanyagan ng lungsod, ngunit sa kanyang pagkamatay, pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ang anak ni Nabopolassar.
Dahil sa kanya, naging makapangyarihan ang Babylon, nagkaroon ng mga kagarang palasyo at mga templo na alay kay Marduk na kanilang Diyos. Siya rin ang nagpatayo ng hanging garden na nakasama sa Wonders of Ancient World. Dahil sa kagustuhan ng kanyang asawa na makakita ng isang hardin sa kanilang lupain, na si Antis. Ngunit bumagsak rin ang Chaldean dahil sa mga Persiano. Marami ang naging ambag sa sibilisasyon ng kabihasnan ng Mesopotamia, tulad ng unang gulong, cuneiform, ziggurat, unang lungsod-estado, unang mapa sa mundo, kodigo ng batas, hanging garden, matematika, galaw ng bituin at araw. Ako ngayon sa isang guro na eksperto sa pag-aaral ng galaw ng bituin at araw. Halika, samahan mo ko. Kasama ko na po ngayon si Miss Jamay Taya. Good afternoon, ma'am. Good afternoon din. Ako nga po pala si Trisha Sembulan, galing sa isang grupo ng mga documentaries, ang isang balik tanaw. Maaari po ba akong magtanong ng mga ilang katanungan? Oo naman, it's my pleasure. Bakit kailangan nating pag-aralan ang galaw ng bituin at araw? Upang makita at malaman ang maaaring mangyari o magaganap sa hinaharap, tumutukoy ito sa ilang mga sistema, tradisyon o paniniwala na ang kaalaman ng Sinasabi na ang tanging daan upang maunawaan ang kasalukuyan para isikaganda ng kinabukasan ay sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makakapagpaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatal sa ating buhay dito sa mundo. Life can be understood backwards, but it must be lived